Latest news, lagot na. Drama, Nabisto, Castro, walang kawala sa matinding pahayag ng PNP. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon si Congresswoman Franz Castro. Ayan, syempre itong boses na maririnig natin ngayon ay nagmula kay General Macanas. Ayan, yung magsalitang bibigyan natin ng reaksyon. Ayan, syempre suportahan natin the General's viewpoint. At pag-uusapan natin dito, si Castro. Ayun natin. Meron siyang pahayag noong December 11. Pinaputukan daw siya ng isang pulis sa Bonifacio Global City. Barangay Port Bonifacio, yun na, BGC. So, harassment, sabi niya. Basta, nagpaaway. Naku! Pinaputukan ng pulis. Paano ka papuputukan ng pulis? Diba? Alam mo naman sa sarili mo kung kanino ka nakapanig. Alam mo naman kung sino yung mga kalaban ng mga Duterte ngayon, di ba? Mas lamang pa nga kayo, di ba? Dahil kampi nyo yung mga nandiyadyaan. Kampi nyo yung mga ano ngayon. Paano ka papuputukan ng pulis? Totoo ba yan? O baka sasabihin mo na naman yung mga pulis na galing sa Duterte. Ito talaga, oh. Baka naman may nagpapaputok doon dahil malapit na yung bagong taon. Na pagkaamalam mo lang na pinaputokan ka ng pulis. Ang dami ngayon nagpapaputok ngayon, no? Di ba? Malay mo, may naghagis na rebentador. Hindi mo napansin. Puk! Siyempre, alam natin, nervyoso ko eh. Parang nininervyos ka na eh. Oh, malay mo, pinapuputokan tayo. Oh, ito talaga. Hindi mo naisip pag babagong taon na. Marami na nagtitinda ng paputok ngayon. Effect siya na para bang tinatarget siya ng kung sinong tinatarget. Pinaputukan. This is foul. Maraming... Anong tinatarget? Pinapuputukan? Di kaya parang baliktad kayo ni BP Sara? Si BP Sara ang delikado, hindi ikaw, huy. Diba? Eh, nakalagay ka nga sa patag, eh. Nakakakilos ka ng malaya. Diba? Parang baliktad kayo ni BP Sara. Dapat si BP Sara yung ganyan, eh. Yung, syempre, mas nakakatakot sa kalagayan ng BP Sara ngayon dahil marami siyang kalaban. Maraming gustong magpabagsak sa kanya. Sa'yo, wala namang gustong magpabagsak sa'yo. Ano ba mangyayari kapag bumagsak ka? Meron ba? Bumagsak ka mat hindi, wala din namang mangyayari sa Pilipinas. Bagay, hindi ka naman kailangan ng Pilipinas. May press release sila eh. Okay. So ito ngayon, may post si Jason Sa. Bilib ako dito kay Jason Sa. Ang dami niyang muna sources ng info. Okay. Sabi ni Jason Sa, Franz Castro, ayusin mo ang script ng drama mo. Mukhang sablay ang gimmick mo, Teacher Francisca. So, parang ang inaano niya, no? Kinakalaban ko kasi ang mga Duterte kaya maraming gustong magpabagsak sa akin. Maraming gustong magpatumba. Weh. Kaya kasi nasabi ko kanina parang baliktad. Mas pabor sa inyo pagkakataon tapos gaganyanin ka. Maaari sanang ganun, maniwala ako sa sinasabi mo kung sakaling bumaligtad ka sa kanila at kumampi ka sa mga Duterte. Yun. Diba? Yung tumistigo ka laban sa kanila. Yun. Maaari. Sabihin mo, pinaputukan ako. O yun, medyo pari kang paniwalaan. Pero yung ganyan, napabor sila sa'yo, kalokohan. Huwag na tayo maglokohan. Madalas ako magpagupit. Kapag nasa barberia ako, syempre nagkakaroon ng mga kwentong barbero minsan. Diba? Para may mapagkwentuhan lang. Para may mapag-usapan lang. Diba? sinungaling. Pakulo lang yung pag-ambus kunuhay. Ambus me. Mayroong pahayag ang Taguig City Government na kung sana nandun yung Bonifacio Global City. Ito, the City of Taguig
would like to clarify that there was no shooting incident in Bonifacio Global City, Barangay Fort Bonifacio on the evening of December 11, 2024, as reported by Honorable Franz Castro during the 13th Public Committee hearing of the House Quad Committee. Upon verification, okay, with Honorable Castro's driver, Mr. Jeffrey Tun, he clarified that the incident transpired along Makati Avenue, which is within the jurisdiction of Makati City, not Taguig. Moreover, Taguig's Police Substation Commander, the Bonifacio Global City State Association, and Mega World security officers all confirmed that no such incident occurred in Bonifacio Global City on that date or in recent... Walang insidenteng ganon. Diba? Sino naman magtatangka sa'yo, ma'am? Diyos ko naman. Hindi ka naman ganon ka-importante. Pasensya na kung may nakakapagsalita ako ng ganito. Pero totoo po iyon. Hindi ka po ganon ka-importante para pag-aksayahan nila ng oras. Hindi ka po ganon na nakakatakot para pag-aksayahan nila ng oras. Baka yung narinig mong putok na yon, may nagpapaputok lang doon ng paputok ng fireworks. Ma'am, wag naman tayo mag-pretend na mag-feeling na importante tayo. 'Di ba? Hindi po kayo star witness. Hindi po kayo importante sa taong bayan kung tutuusin. 'Di ba? May mangyari mat sa inyo't wala, kibit balikat lang yung mga tao. 'Di ba? Dahil ngayon, siguro pinapansin kayo ng mga tao, alam nyo kung bakit? Dahil naiinis sa inyo. Doon po kayo trending. 'Di ba? Kaya wag na tayong magpaawa effect na ganyan na pinaputukan ka, may ginawa sa'yo, ganoon. Wala naman pong maniniwala dahil alam namin kung kanino ka nakapanig. Which City of Taguig, statement ng LGU ng Taguig. So ibig sabihin, hindi totoo yung claim, yung sinabi ni Congresswoman Castro na pinaputukan siya sa Bonifacio Global City. Kaya, yun napuna, napatikos na naman sa ni Mr. Jason. Baka mamaya may naghagis lang ng paputok sa'yo, di ba? Sobrang inis sa'yo, hinagisan ka ng plapla. Pinagkamalan mo ng baril. Basahin ko ulit ha. Franz Castro, ayusin mo ang script ng drama mo. Mukhang sablay ang gimmick mo, Teacher Francesca. Okay. Itong drama o gimmick na ito lumabas just after na ang mga IP leaders from Mindanao, yung Ata Manobo from Talaingog, Davao del Norte, ay nag-file ng ethics complaint sa Kamara asking for the suspension or expulsion of Congresswoman Castro. So, sinamahan sila ni Atty. Sabilito Torion, ang abogado ng TOJC, sinampa. Kasi sabi ni Atty. Torion na yung conviction niya sa RTC, criminal aspect yon. So matagal pa yon dahil on appeal. Kahit convicted siya sa Regional Trial Court, hindi pa yon final and executory. Mantakin mo kung makaupak siya kay VP Sara sa mga Duterte, no? Pero ikaw meron ka ding baho sa sarili mo, no? Parang yung dumi ng mata mo, hindi mo nililinis, no? Nagsasalita ka, may muta ka sa mata. Kumaharap ka sa ibang tao, may muta ka sa mata. 'Di ba? May dumi ka sa mata. Ang tibay mong mamuna ng muta ng iba. Kaya on appeal ngayon sa Court of Appeals. I don't know kung mga ilang taon bago magdesisyon ng Court of Appeals, ano? After that, meron pang appeal na naman sa Supreme Court. Kaya matagal pa yon. Kaya wag tayong umasa na matanggal bilang kongresista si Honorable Castro nang dahil sa conviction niya sa
child abuse o human trafficking ba yun? Nako. Dahil matagal, ganyan talaga ang ating justice system. Kaya, mabuti itong ginawa ng mga IP leaders through the help of Attorney Torion. Nagsampa sila ng ethics complaint. So, bahala na rin ang ethics committee, sana aksyonan. Pero tingin ko, wala. Kailangan pa nila si Castro ngayon. Kailangan nila yung mga ganyan kakulit eh. Diba? Yung alam natin na kalaban ng mga Duterte, malaki tulong kasi sa kanila yan. Ayun pala yung sinasabi ko, sa kanila importante ka. Doon sa mga gustong magpabagsak sa mga Duterte. No? Pero sa taong bayan, wala. Wala. Kibit balikat lang. Gano'n. Naputo ka. Napaputo. Okay. So, pagkatapos ng pagsampa ng reklamong ganon, yun na, harassment lang yan. Sumisigaw na ng katarungan si Congresswoman Castro. Pagkatapos na, yun. The following day, yun na. Pumutok na yung balita na pinaputukan daw siya ng isang pulis sa Bonifacio Global City na lumalabas ngayon na hindi naman pala totoo. So, kinonfirma ng Bonifacio. Masanay na tayo dyan. Lahat naman ang sinasabi niyan, hindi totoo. Lalo na yung binibintang sa mga Duterte. Diba? Yung Global City State Association, yung mga occupants doon, walang shooting incident na nangyari yung nire-report ng kongresista. Ayos na ayos yung gupit niya dito para siyang si Dora, no? Oh yeah, si Dora! Mega World Security Officers. Wala talaga. Pati yung Taguig Police Substation Commander, wala talagang shooting incident. Siyempre kung nagkaroon kasi na shooting incident yan, malalaman ng mga pulis yan. Alarma dun yan. Diba? Oh. Wala naman eh. Diba? Sasabihin mo, yung mga pulis dun, bulag. Walang nakikita, walang pandinig. Diba? Alam nila yan. Di, sisinungaling siya. Nabuking ang drama. Okay, naman ang convicted. Paano pa pala kapag naipakulong na ito? Michael Manalaysay, kung ano-ano tuloy na didinig ni Franz Castro sa takot. O baka nga, tatakot na siya, kaya yun lang. Sino pa naman ang loko-lokong pulis na bigla ka lang paputukan sa harapan mo? Lalo na, baka na may plaka pa siya. Bakit naman siya pabubutukan? Ano yun, naiinis sa kanya dahil sa ginagawa niya. O, epal ka! Pang! Parang ganon? Number 8. Hindi, wala talaga. Medyo ano. So, ito kasi laging pa-victim eh. Kahit yung parang nagsasalita siya, yung nabalitaan niyang kakancel muna yung parang hearing kay BP Sara. Talagang siya, parang nagpapaawa talaga. Kailangan mo tuloy, please. Parang ganon. Yun, ang nakakatakot, Kailangan mo tuloy, kawawa ako pag hindi yan nakulong. Kabayan Black na member ng Makakaliwa. Ano na sila ngayon? Nasa, tawag nun sa term is, nasa strategic offensive. Ang kanilang legal struggle. Dalawa kasi ang makikipaglaban nila. Armed struggle at saka legal political struggle. Sila lang naman yung masipag talaga. Yung talagang gusto magpabagsak kay VP Sara dahil alam naman natin kung sino yung kinakalaban ng mga Duterte. Diba? Kung sino yung mga ayaw nila. Kaya talagang pupuspusin niya talaga na si VP Sara ay bumagsak. Siyempre, samantalahin ko ngayon. Pabor sa akin ang pagkakataon. Atin ang dama ngayon. Diba? Mahinang-mahina na sila sa armed struggle dahil sa NTF-ELCA. Halos wala nang kakaunti na lang ang naiiwan nilang armado sa bundok. Ang malakas ngayon dito sa legal political struggle kasi nandyan sila sa Kongreso. Nakaugat na. Kaya ngayon, yung ginagawa nila, sila na yung nagpapay ng impeachment complaint, sila nang gumagawa ng sipag no? Gulo sa political situation para maipalabas na magulo tayo. Kasi itong mga to, ayaw magkaroon ng matinong gobyerno. Alam naman natin. Diba? Kung sino yung gumagawa ng katinuan sa gobyerno, yung kaayusan, yun ang ayaw nila. Diba? Kasi kung yan ay nakikiisa at nakikisimpatya sa kapayapaan ng bansa, di ba? Hindi para maging ganyan yan si Cass. Di ba?
National Security Council nagsabi na ang term nila dyan is political opportunism. Pinapalabas ng makakaliwa na magulo na tayo. Yan ang gusto nila, na magulo ang bansa para mas madali nilang maagaw ang poder ng ating gobyerno. Natating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natungayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.